At sa oras na ito, hinihiling ko about isa na tayong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ating buksan ang ating mga Bible sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10 verses 5 hanggang verse 11. Lucas chapter 10 verses 5 hanggang 11. Aking babasahin ang unang talata. Sa pangalawa ay kayo. Sa bandang dulo sa verse 11 ay kayo. Ganito sinasabi sa verse 5. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Verse 6. Verse 7. Magtuloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayo magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Verse 8. Verse 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, sabihin sa mga taga-roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 10. Verse 11, tayong lahat ay sabay-sabay. Pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang mapala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Verse 12, sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayan iyon sa araw ng paghukom. Tayong lahat ay yumuko at lumapit tayo sa Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, O Diyos, ay nagpupuri. Aming dinadakila, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Aming kinikilala, Panginoon, na walang higit na makapangyarihan at walang higit na nakakataas, kundi kayo lamang. Kayo na lumikha ng langit, ng lupa, at kayo na bumuhit ng kasaysayan, at ang lahat ng mga pangyayari sa mundo ito, O Diyos, ay sakop ng inyong kaalaman. Kaya kami, O Diyos, ay nagpapasakop sa inyo sa aming mga buhay. At bilang pagpapasakop, O Diyos, kami ay naghahanda na kami ay magpupuri, sasamba, lulwalatin, O Diyos, ang inyong pangalan, lalong higit sa bahagi ng pakikinig po namin ng inyong mga salita. Bilang iyong lingkod, O Diyos, na nakatulong sa harapan ng inyong mga anak, inikilala ko, Panginoon, na ako ay walang magagawa, kung ako ay hiwalay sa inyo. Kaya, O Diyos, inihiling ko ang inyong biyaya, ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. O Diyos, inyo pong patuloy na turuan kami sa pamamagitan ng inyong mga salita, upang kami ay patuloy na lumagos sa aming pananampalataya at may sagawa po namin, O Diyos, ang inyong kalooban. Ito, O Diyos, ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat at isang pagpapala po na makasama namin ulit ang bawat isa sa ating panambahan sa Panginoon sa araw na ito. Well, let me share this reality sa buhay natin bilang mga Kristiyano na nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag binasa po natin yung Matthew chapter 18, verse 18 hanggang 20, sinabi doon ng ating Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag natin the Great Commission. Okay? Yung Great Commission ay mababasa natin dito sa likod, do ito po ay bahagi lamang ng buong talata. Ang sinasabi dito ng Bible, go and make disciples of all nations. Di ba? And then, doon sa pinakadulong bahagi ng salita ng Panginoon, ang sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng panahon. Sinasabi doon ng ating Panginoong Hesukristo na sa sinumang humahayo, ipinapahayag ang kanyang magandang balita patungkol sa kaligtasan, ang sabi ng Panginoon, kasama nila ako hanggang sa dulo
ng panahon. So, ibig sabihin, yung hindi natatapos at hindi nagmamaliw na presensya ng Diyos ay patuloy na sumasama doon sa mga tao na nagpapahayag ng kaniyang magandang balita. Hindi lamang iyon sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na napakagandang pagmasdan ng paa ng taong nagdadala ng magandang balita. So, ibig sabihin, sa isang taong nagdadala ng magandang balita, ang Panginoon ay napakarami niyang mga pangako. At sa ating pinag-aralan, noong nakaraang linggo, dito sa Luke chapter 10, verses 1 hanggang verse 4, tinuruan tayo ng Panginoon na kinakailangan upang tayo ay maging epektibo. Sa ating pangaral ng magandang balita, kinakailangan tayo ay matutong magkaroon ng isang pusong maawain. Okay, isang pusong maawain dahil nakikita natin at alam natin yung malinaw na itinuturo ng Biblia na ang sino mang walang pananampalataya kay Jesus Christ, sila po ay hahatulan ng Panginoon sa day of judgment, sa araw ng paghuhukom. So, kinakailangan mag-build up sa puso natin itong pagkakaroon natin ng puso maawain. So, siguro ang tanungan, Pastor, sino ba yung dapat kong bahaginan? Maaaring yan ay member ng inyong family, kaibigan mo, ng inyong kapitbahay, community. So, or should I say, as long as a person belong to other religion, like sinasabi natin Roman Catholic Church, the Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Mormons, Muslim, anumang relihiyon, bukod sa Christianity, ang isang tao, kinakailangan niya marinig ang katotohanan. So, kinakailangan ma-build up sa puso natin yung pagkakaroon ng pusong maawain. Hindi lamang iyon, sinasabi sa atin ng Panginoon, kinakailangan tayo magkaroon ng isang pusong mapanalanginin. Idalangin daw po natin sa Diyos na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang ubasan. Now, alam niyo po, sa reality, we have a lot of opportunity to gospel presentation. Marami tayong oportunidad na binubuksan ng Panginoon para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. The problem is, hindi natin sinasamantala yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. And at the same time, we have to pray. Ang sabi ng Panginoon, kailangan daw natin ipanalangin na magpadala ang Diyos or ang may-ari ng ubasan ng manggagawa. Hindi lamang yung sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay magmadali. Ibig sabihin, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang pagbabahagi ng magandang balita ng Ebanghelyo ay isang gawain na ginagawa ng church at hindi ito pinagpapabukas. Hindi lamang iyon, sinasabi ng Panginoon, kinakailangan tayo ay maging mapagbantay. And lastly, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan magkaroon tayo ng puso mapagtiwala. Naniniwala po ba kayo that God can meet all your needs? Naniniwala po ba kayo na kayang ibigay, kayang tugunan ng Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan? Naniniwala po ba tayo? Right? Kung naniniwala tayo na kayang tugunan ng Diyos, ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan, we have to follow His commandment. We have to follow the Great Commission. Pansinin niyo, ang pangako ng Panginoon na hindi niya papagkukulangin ay ang mga tao na gumagawa ng kanyang kalooban. At yan ay pangako ng Diyos. That's why we have to learn to trust God. Kinakailangan matuto tayo na magtiwala sa ating Panginoon, and given to that, let us all remember this, na kapag ipinapahayag po natin ang mensahe ng kaligtasan, hindi pare-pareho ang katugunan ng mga tao. Do you believe that? Kapag tayo nagpahayag tayo ng mensahe ng kaligtasan, hindi pare-pareho ang katugunan ng mga tao. Merong tumatanggap, merong hindi. Merong natutuwa,
merong nalulungkot. Merong nasisiyahan at meron din pong nagagalit. So this morning, titingnan natin kung ano yung karaniwang katugunan ng mga tao when we are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. So tingnan natin sa ating mga Bible sa Lucas chapter 10. Tingnan natin sa talata 5. Look at this. Luke chapter 10 verse 5. Ang sabi dito ng Bible, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. O sa malinaw na sinasabi dito ng Bible that these 72, yung 72 na pinili ng Panginoon, yung 72 na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo, meron silang mahalagang papel upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesayas, ng Mesyas, ng tagapagligtas. No? Ganoon din tayo bilang mga Kristiyano, ganoon din po tayo bilang isang iglesia, ganoon din po tayo bilang isang church. Tayo ay merong napakahalagang papel kung paano ihahanda ng Diyos ang mga tao sa kaniyang pagdating. So tayo po ay iniligtas ng Panginoon, hindi lang para maranasan natin yung kanyang kagandahang loob, kundi upang tayo ay gamitin ng Diyos upang patuloy na maipahayag ang magandang balita. Yun ay malinaw na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Pero again, kung babasahin natin yung Luke chapter 10, verse 5, Luke ulit sasabi, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Okay? So mapapansin natin kung ano yung instruction na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Etong mga tao na tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi dito, mapapansin po natin yung pinaka-role ng mga tao ito, malinaw na sinasabi ng Bible na ang role nila ay patungkol sa kapahayagan ng kaligtasan, kapahayagan ng mensahe ng Panginoon. Now, ang sabi doon sa verse 4, last Sunday sa pinag-aralan natin, ang sabi doon, huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan ng sandalyas, at ang sabi niya, huwag na kayong tumigil upang bumati kaninuman. Again, yung verse 4 na sinasabi ng Bible, last Sunday na ating pinag-aralan, ay nagpapaalala sa atin na ang nagsugo sa atin siya ang mayroong kapangyarihan upang ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan as long as we are going to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan ang pangako niya sa atin. Kaya nga, ang sinasabi dito ng Bible na huwag na kayong titigil upang bumati, ibig sabihin, huwag na kayong magaksaya ng panahon para kayo ay mag-distract doon sa ipinapagawa ng Panginoon. While we are going and making disciples, it is not wrong to make friends. Hindi masama na tayo ay makipagkaibigan. Tama po ba? Pero tandaan natin, ang kapangyarihan ng magandang balita ay wala sa pakikipagkaibigan. Ang kapangyarihan ng magandang balita ay nandoon sa mensahe ng kaligtasan na ating ipinapangaral. Hindi lamang iyon. Sinasabi dito ng Bible na huwag na tayong tumigil upang bumati. Ibig sabihin, hindi tayo kinakailangang bumuo ng relasyon bilang magkakaibigan doon sa mga tao na kasalubong natin upang sila ang pumuno ng ating mga pangangailangan. Yun yung konsepto na sinasabi ng Bible regarding doon sa sinasabi niya na huwag na kayong titigil upang bumati kaninuman. Kasi the scope or the perspective ng greeting na sinasabi ng Bible is that you're going to build a relationship.
as friends. At ang distraction doon, dahil ikaw ay nakabuo ng friendship doon sa mga taong nakasalubong mo, ang mangyayari, na magtitiwala ka na ang taong ito na nakilala mo, siya ang pupuno ng lahat ng mga pangangailangan mo. So, hindi ka naaasa ngayon sa Diyos. So, mapapansin natin na maging sa ating paglilingkod sa Diyos, itinuturo sa atin ng Panginoon yung total dependent to Him. Hindi 99.9% na pagtitiwala sa Diyos ang hinihingi niya sa atin. Isang buong pusong pagtitiwala ang hinihingi ng Diyos mula sa atin. See? So sometimes, preaching the gospel is not just about calling out those people for salvation, but it is also a test kung gaano natin kayang pagkatiwalaan ang Panginoon sa ating mga buhay. Now, let's look at our Bible for a while. Sa isang bahagi ng Bible, tingnan natin sa Matthew chapter 10. Please turn your Bible in Matthew chapter 10. Again, sa Matthew chapter 10. Okay, tingnan natin yung bahagi ng talata na sinasabi ng Bible. Basahin natin sa verse 5 at ito ay patungkol doon sa pagkasugo ni Jesus sa 12 alagad. Look at this. Ang sabi dito, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, papalit ng sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng mga bagay na kaniyang ikabubuhay. Verse 11. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo'y tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Verse 12. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So mapapansin natin, yung 72 na isinugo ng ating Panginoong Jesucristo, kung i-compare natin doon sa 12, halos magkapareho yung instruction na ibinigay ng Panginoon sa kaniyang mga alagad, katulad ng sinasabi niya doon sa Luke chapter 10, verse 5. Okay, sa Luke chapter 10, verse 5. At kung mapapansin niyo, sabi ng Matthew chapter 10, kayo ay papasok sa taong karapat-dapat. Okay? And in verse 5 ng Luke chapter 10, kung babalikan natin, sabi niya, pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Okay, sa alimang bahay, na kahit na inyong papasukin or papasok kayo sa isang bahay, sasabihin muna ninyo, sabi niya, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So, ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 11, hahanapin ninyo ang karapat-dapat. So, paano daw hahanapin ng mga alagad yung karapat-dapat? Sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mensahe na maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So, yun yung entrada. Okay? Yun yung unang mensahe na binabanggit ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga bahay na kailang tutuluyan o pupuntahan.
At sa ganung paraan nila hinahanap kung sino yung karapat-dapat. Well, mapapansin natin dito na tayong lahat bilang mga tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At lagi natin sinasabi, no one and nobody is worthy. Walang karapat-dapat ang sabi natin. Right? Even us. Tandaan natin, sinasabi natin itong paalalang ito na kahit gaano ka man kagaling, na kahit lahat ng mga ministry ng church ay meron kang participation. Still sa harapan ng Panginoon, ikaw ay hindi karapat-dapat. At ang tanging bagay na nagiging batayan kung bakit tayo nandirito dahil tayo po ay lumasap at dumanas at tumanggap ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa kamatayan ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. At dahil sa ating Panginoon Hesus Kristo, tayo mga Kristiyano ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yun lamang ang tanging batayan, yun lamang ang tanging nakikita ng Diyos Ama sa atin, ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus Kristo na kailanman ay hindi natin pwedeng pagmalakihan. Pero mapapansin natin, in Luke chapter 10, as well as sa Matthew chapter 10, sinasabi ng Bible na pumasok tayo doon sa mga taong karapat-dapat. At ang sabi ng Bible sa Luke chapter 10, malalaman mo ang isang tao na siya ay karapat-dapat kapag bumati ka at sinabi mo sa kanya na maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. What does it mean? Kapag tayo nag-evangelize, kapag tayo nagbahagi ng salita ng Panginoon, kapag tayo nagbahagi ng mensahe ng kaligtasan, ang itinuturo ng Bible, tayo ay magpunta doon sa mga tao na handang-handa sa salita ng Diyos. Tayo ay magpunta doon sa mga taong nakahanda ang puso sa Diyos. Tayo ay magpunta doon sa mga tao na handang malaman ang patungkol sa kaharian ng Diyos at ang patungkol sa ating hari. Yun ang ibig sabihin ng karapat-dapat dito. Kasi natin, yung taong karapat-dapat na tinutukoy ng Bible ay ang tao na handang duminig. Hindi lamang iyon. Very excited siya. Very eager siya na makarinig at matuto patungkol sa kaharian ng Diyos at patungkol sa hari ng kaharian. Yun daw ang hahanapin natin doon sa mga taong pupuntahan natin. Segue lang tayo ng konti mga kapatid. Again, binabalikan ko ang reality. How about us? Tayo na bagong mga Kristiyano, tayo na matagal ng mga Kristiyano, meron pa ba tayong ganoong excitement? Kung nabasa ninyo yung aking share doon sa Messenger kahapon, or last day, sabi niya, lukewarmness is saying to God that you believe Him and yet you are not excited to Him. Okay? Kapag daw ikaw maligamgam ka na sa iyong relasyon sa Panginoon, meron ka pa iniwala na sinasabi mo na Diyos, naniniwala po ako sa iyo. Pero sinasabi mo rin sa kabilang banda ng iyong puso, I'm not excited about you. Are we still excited about God? Na-excite pa ba tayo kay Lord? Pastor, paano kung malaman na na-excite pa rin ako kay Lord? Kapag hindi mo pinagpapalit ang pag-aaral, ang pagbabasa ng kanyang salita sa anumang mga bagay na pwedeng humadlang sa iyo. When you are excited about everything patungkol sa mga bagay na espiritual,
That's being excited about God. Diba? Alam nyo, yung ating relasyon kay God ay parang relasyon natin sa ating mga asawa. Na kapag alam mo yung asawa mo, uuwian mo, makakausap mo, makakwentuhan mo, very excited ka na umuwi. If you are a student, kung papasok ka sa school, meron kang best friend doon, excited kang pumunta sa school kasi makikita mo na naman yung kaibigan mo, yung best friend mo, makakausap mo na naman yung best friend mo. Let's be excited. And paalala lang sa atin bilang mga kapatid, if we are excited sa mga bagay na hindi spiritual, mas kinakailangan maging excited tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kapag hindi ka na excited kay Lord, baka lukewarm ka na. Baka maligamgam pa na. So, obserbahan mo ang sarili mo. I-diagnose mo ang sarili mo. Am I still excited about God? Yung mga ganun tanungan. See? So again, ang sabi ng Panginoon, hanapin natin yung taong karapat-dapat. Ibig sabihin, ito yung mga tao na interesado sa mensahe ng kapayapaan. Ito yung mga tao na sila ay very excited na magkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos. I mean, paano magkakaroon ng excitement or interest ang mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kapayapaan? Kasi ang sabi niya sa Luke chapter 10 verse 5, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So nangangahulugan, mayroong mga tao na pupuntahan yung mga alagad na sila ay very excited na maranasan nila yung kapayapaan na galing sa Diyos. Kuha natin? Why? Kasi napakaraming mga hula sa Bible. Why? Even sa panahon ni Isaiah. Ang sabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 9 verse 6, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Merong isang sanggol na isisilang at siya maging prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Umaasa ang mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos ay makikipagkaisa sa kanila. Katulad sinasabi ng Isaiah chapter 53, verse 5. Isaiah chapter 53, verse 5. Okay, ang sabi dito ng lumang tipan, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na tinanggap na kaniyang tinanggap. Okay? So alam ng mga Israelita na merong isusugo ang Diyos na magdadala ng kapayapaan. Alam ng mga Israelita na merong mahihirapan dahil sa kanila. Hindi lamang iyon. Karagdagan sa Isaiah chapter 54, verse 10. Isaiah chapter 54, verse 10. Ang sabi dito ng Bible, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So alam ng mga Israelita, alam ng mga Hudyo, sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral nila ng lumang tipan, na ang Diyos merong siyang tipan, na sa hinaharap, ang sabi niya, ang Diyos ay magdudulot, magdadala ng kapayapaan. At ang kapayapaan iyon ay dadalhin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa at paghihirap ng Mesyas. So now, dahil alam ngayon ng mga tao na ang Diyos ay mayroong ipinangakong kapayapaan, is that they are very excited for the fulfillment of that promise. Ang mga tao sa lumang tipan ay very excited na masaksihan nila yung katuparan
ng kapayapaan na ipinangako ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, paano mo malaman na sila ay interesado? Paano mo malaman na sila ay very excited sa mensahe ng kapayapaan? Kapag pumasok ka sa bahay nila, batiin mo sila na maghari nawa sa bahay na ito ang kapayapaan. At tandaan natin mga kapatid, ang kapayapaang ito ay dumarating sa mga tao na sumasampalataya sa prinsipe ng kapayapaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hahanapin mo yung tao na maibigin sa kapayapaan. Yung tao na very excited na marinig ang patungkol sa mensahe ng kapayapaan. See, ito yung tao na na-enjoy yung kapayapaan na galing sa Diyos. In other words, sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, hanapin nyo yung mga tunay na mga Hudyo. Diba ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans, hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo? So sinasabi dito ni Jesus Christ sa Luke chapter 10 verse 5, hanapin ninyo ang mga tunay na Hudyo. At ano ang mensaheng dala nila? Sa pamamagitan ng pagbati or greeting kapag sila ay pumasok sa kanilang mga bahay. Sinasabi ng mga alagad, malapit na ang pagdating ng hari, dumating na ang hari at siya ay papunta dito sa bayang ito upang magdulot ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Ipapangaral ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo na yung matagal na hidwaan ng Diyos at ng tao ay malapit nang matapos dahil paparating na ang prinsipe ng kapayapaan at tatanggap ang isang tao ng kapayapaan galing sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagpapasakop sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. That's the message. Same message na ating ipinapangaral. Ipinapangaral natin na kinakailangang maghari sa buhay ng isang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Kinakailangang magpasakop ang isang tao sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng sinasabi ng Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Ito sabi ng Bible, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So again, paalala mga kapatid, ang evangelism ay trabaho ng buong church. Ito ay gawain ng mga miyembro ng church. Ito ay ginagawa ng mga tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi at ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kung kayo ay hahayo upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan, hanapin ninyo yung mga tao na karapat-dapat, mga taong bukas ang puso sa salita ng Diyos. Ito yung mga tao na nakahandang makinig ng salita ng Diyos. Ito yung mga tao na nakahandang i-convict ng Holy Spirit ang kanilang mga puso patungkol sa kanilang mga kasalanan. So, pansin natin, ibigay natin ang mensahe ng kaligtasan sa mga taong karapat-dapat ang sabi ng Bible. Ito yung mga tao na handang yakapin ang mensahe ng kaligtasan. Pero ang sabi ng verse 6 sa Luke chapter 10, verse 6. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo, ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Same word. Ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10,
verse 13. Ang sabi ng NASB, if the house is not worthy, let your peace return to you. So, ibig sabihin, ikaw ay papasok sa bahay nila at sila ay hahalukin mo ng kapayapaan. Kapayapaan galing sa Diyos. Ipapahayag mo yung kapayapaan na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ang sabi ng Bible, kung ayaw nilang tanggapin ito, kung ayaw nilang tanggapin, okay, kung hindi sila interesado dito, sabi niya, huwag mong sayangin ang kapayapaan iyon sa taong iyon. Ang sabi ng Bible, lumipat ka na. Okay, umalis ka na doon sa bahay na iyon. Pumunta ka sa ibang bahay. Okay? Lumipat ka na sa ibang bahay. So, ang sabi niya, kapag ibinigay mo ang iyong pagbati sa kanila, ang kapayapaan galing sa Diyos, at ayaw nilang tanggapin, huwag ka nang magsayang ng panahon, huwag mo nang ubusin ang iyong enerhiya, huwag mo nang ubusin ang iyong oras sa bahay na iyon. Sabi niya, pwede ka nang umalis. Pumunta ka sa ibang lugar. Alam niyo, sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, huwag mo daw itapon o ibigay ang perlas sa baboy. Bakit? Yuyurakan lang nila ito. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag mo daw itapon yung banal na bagay sa mga aso. So, ibig sabihin, yun na. Nakafix na sa isipan nila, determined na sa isip nila kung ano yung gusto nilang mangyari. At hindi mo na mababago yung kailang prinsipyo. So, sabi ng Panginoon, if that is the case, iwan mo na sila. Now, in John chapter 5, please turn your Bible sa John chapter 5. John chapter 5, tingnan natin sa talatang 40. John chapter 5, verse 40. Look at this. Ang sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. In Matthew chapter 10, verse 14. Matthew chapter 10, verse 14. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Sabi niya, dalhin ninyo yung kapayapaan na nais ninyong ibigay. Okay? So sabi niya, umalis na kayo doon sa bahay na iyon. Kapag pumunta ka sa isang bahay, sinabi mo, maghari nawa ang kapayapaan ng Diyos sa bahay na ito at ayaw nilang tanggapin, sabi ng Bible, they are not worthy, hindi sila karapat-dapat, hindi sila tatanggap ng mensahe ng Panginoon, hindi sila nakahanda sa pagdating ng hari. Sabi ng Bible, iwan mo sila at lumipat ka ng bahay. Luke chapter 10. Tingnan natin sa verse 7. Luke chapter 10, verse 7. Look at this. Sabi ng Bible, makituloy kayo sa bahay na iyon. In regards doon sa verse 6, sabi niya, kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong basbas. And in verse 7, kung kayo ay tinanggap, ang sabi niya, makituloy kayo sa bahay na iyon, at huwag kayo magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihahin sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Bakit sinabi ng Panginoon na kapag maibigin sa kapayapaan ang taong nadatnan ninyo, pinatuloy niya kayo, sabi niya, huwag na kayong lumipat. Bakit sinabi ng Bible na manatili kayo doon sa lugar na iyon? Ano sinasabi dito ng Panginoon? Kung kayo ay tinanggap sa isang bahay, huwag na kayo maghanap
ng mas maganda kesa doon. Yan ang sinasabi niya dito. Di ba? I mean, if in case na tayo magmimisyon, kung tayo ay hahayo, pupunta tayo sa mga liblib na lugar, ano yung aasahan mo na ihigahan mo? Ano yung aasahan mo na kakainin mo? Di ba? Gusto mo bang maranasan na kapag ikaw ay humayo, magmimisyon, ang kakainin mo, kakain ka ng steak, kakain ka ng masarap na luto? Of course, kung ano lang yung meron doon, kinakailangan, yun ang kainin mo. At kung ano lang yung kaya nilang ilatag para ikaw ay makatulog, yun lang yung pwede mong gamitin. So, ang sinasabi ng Bible dito, huwag na kayong maghanap ng mas magandang accommodation para sa inyo. Huwag na kayong maghanap ng mas masarap na pagkain. Stay in that house. Ang sabi ng Panginoon. And in Luke chapter 9 verse 4. Now, tingnan ninyo. Sa Luke chapter 9 verse 4, sinasabi dito ng Bible, Luke chapter 9 verse 4, makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. No, hindi daw pwede dito yung salawaan. Ang sabi ni Jesus Christ, kinakailangan matuto tayong mag-stick to one. Alam niyo kung bakit? Kung bakit iyon yung instruction na ibinigay ng Panginoon na kapag merong tumanggap sa kanila, manatili sila doon sa bahay na iyon, kainin nila yung mga iyahain sa kanila, matulog sila kung saan sila patulugin, because, this is the reason, listen properly, ang ganoong attitude, ang nagpapatunay ng karakter ng taong isinugo ng Panginoon. Character. Ibig sabihin, pinapatunayan pala na kapag handa mong kainin anumang ihain sa iyo, handa kang matulog sa anumang higaan na ibibigay sa iyo, ang sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, yun ay magpapatunay na kayo ay galing sa akin. Na kayo ay aking isinugo. Bakit? Sa panahon na iyon, nandoon na po yung mga false prophets. Yung mga false prophets, nagpapalipat-lipat sila. Yung mga false prophets, naglalakbay sila, tumutuloy sa iba't ibang mga bahay. Nagpupunta sa iba't ibang mga bayan. At ito yung problema, kapag ayaw nila yung pagkain ng tao na maghahain sa kanila, hindi nila kakainin. Kapag ayaw nila yung higaan, aalis sila. That's their attitude. So, sinasabi dito ni Jesus Christ, para malaman ng mga tao na kayo ay hindi mga false prophets, ito yung gawin ninyo. Yan ang magpapatunay na kayo ay talagang galing sa akin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. That's why, tandaan natin, when we go, kapag tayo ay humayo, we are going to a place that is not comfortable for us. Ihanda natin ang ating mga sarili sa isang karanasan na tayo ay hindi magiging komportable. Yan ang nature ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi lamang iyon, yung mga false prophets, ang ginagawa nila, pineperahan lamang nila yung mga tao, pinipuntahan nila. Yung nakakalungkot. Di ba? Ang laging usapan ay pera. At paano nila nakukuha yung mga pera nila? Sa pamagitan ng pandaraya, sa pamagitan ng panluloko. So sa atin bilang mga tunay na mga lagad ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay humahayo. Ang sabi ng Bible, huwag na kayong maghanap ng iba at higit sa ibibigay ng mga taong pupuntahan ninyo. Okay? Huwag na tayong maghanap. Again, ano pangako sa atin ng Panginoon? Ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Okay? Tandaan natin, hindi po natin ginagawang kapiraan ang salita ng Diyos.
Bagamat malinaw ang sinasabi ng Bible na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang sahod. But again, paalala, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Balikan natin yung verse 7. Ang sabi niya, manatili kayo. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan, kainin ninyo at inumin ang mga anumang ihain sa iyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. In Matthew chapter 10, verse 10. Matthew chapter 10, verse 10. Sabi ng Bible, sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kaniyang ikabubuhay. Ano yung sinasabi dyan ng Bible? Sabi niya, tumanggap kayo ng suporta mula sa mga taong tumanggap ng mensahe ng kaligtasan. Ano yung sinasabi ng Panginoon? That is how God provides for the needs of His servants, of His disciples. Mula doon sa mga taong tumanggap ng mensahe ng kaligtasan. Ang equation ang principle, ang sabi ng Panginoon, sila ang susuporta sa inyo. Same principle sa 1 Timothy chapter 5. In regards sa church, ang sabi ng 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18. Unang Timoteo chapter 5, verse 17 and 18. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusala ng bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Kasi natin, yun ang prinsipyo ng Panginoon regarding sa church. Na ang susuporta para sa pangangailangan ng manggagawa, walang iba, ang sabi niya, kundi yung mga pinaglilingkuran. Okay? So malinaw ang sinasabi ng Panginoon regarding dito sa prinsipyong ito. Okay? So we have to learn this. Kailangan manatulan natin ito. And again, ay kung sinasabi ko ang katotohanan ito, hindi dahil ako ang pastor dito. Sinasabi ko ang katotohanan ito because it is a principle na dapat nating sundin sa ating mga buhay. Na sino man ang ating maging leader, sino man ang ating maging pastor, pagdating ng panahon, it is our duty, ang sabi ng Bible, na suportahan ang mga taong ito patungkol sa kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 7, huwag na kayo magpalipat-lipat. Balikan natin sa Luke chapter 10 verse 8. Lucas chapter 10 verse 8. Again, Luke chapter 10 verse 8. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Sabi niya, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Okay? So maaari daw, sinasabi ng Bible, na kapag kayo ay pumasok sa syudad, sa bayan ng mga Hudyo, maaaring yung buong city, tatanggapin kayo. Maaaring yung city na inyong pupuntahan ay merong impluensya ng mga tao na naghihintay ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Mga taong bukas ang puso patungkol sa salita ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa bayang iyon. At kung tanggapin nila kayo, sabi niya, kainin niyo ang anumang ihain sa inyo. Huwag na kayo maging mapili. Okay? Sabi niya, huwag na kayong maging mapili. So in short, sinasabi dito ng Bible na kung tayo hahayo, kung tayo mag-evangelize, huwag na tayong maging mapili. Huwag na tayong demanding. Diba, ugali ng mga Pilipino, hindi po ba? Ugali ng mga Pilipino. Kapag mayroong bisita yan,
Kahit walang-walang, uutang yan para lamang mabigyan ka. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw maselan ka, di ba? Binili ka ng kape, hahanapin mo soft drinks. Ay ba? Hindi ganun yung attitude. Kung ang kaya lang ng bahay na puntahan ninyo, tubig, be thankful for that. Tama? Sa mga Bible study na pinupuntahan ko, kadalasan, tinatanong ako, ano po yung gusto niyo merienda? Okay na po sa akin, tubig. Usually, tubig na lang yung hinihingi ko because that's good for the health. Pero ang sabi ng Bible, kung ano ang ihain sa inyo, huwag ka na mag-demand ng higit pa doon. Bakit? Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng mag-set ng presyo sa ating paglilingkod. Tama? Hindi tayo pwedeng mag-set ng presyo sa ating paglilingkod. Hindi tayo pwedeng mag-demand kung ano yung tutuluyan natin. Kung ano yung higahan natin. Hindi tayo pwedeng mag-demand kung ano yung kakainin natin. Diba? Hindi mo pwedeng hanapin na ikaw yung magkakaroon ng VIP treatment. Why? Because you are there for the sake of the gospel. Nandoon ka para ipahayag ang magandang balita and God is going to sustain everything that you need. Sabi ng Bible, kainin mo lahat ng ihain sa iyo. O Pastor, paano naman po yung ceremonial law or dietary law na ordinansa sa mga Hudyo? Ano sabi ng ating Panginoon Yesu Cristo? Lumilipas na ang mga bagay na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, kainin niyo lahat ng mga bagay o lahat ng pagkain na ihain sa inyo. Going back sa Luke chapter 10 verse 9. Luke chapter 10 verse 9, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So this is something na hindi ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay, we can pray for the sick na pagalingin sila ng Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi tulad ng mga apostol, wala na tayong kakayahan na magpagaling ng karamdaman ng sinumang may sakit. Ito ay isang pribilehiyo or authority na ibinigay sa 72 na isinugo ng ating Panginoon Yesu Cristo na hanggang doon lamang sa panahon nila. Ito ay isang kakayahan na ibinigay ng Panginoon na very limited lamang sa kanila. Tingnan niyo yung verse 17 ng Luke chapter 10, verse 17. Luke chapter 10, verse 17. Ang sabi dito, masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Verse 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog sa Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Okay? So ano yung reason kung bakit binigyan sila ng Panginoon ng ganitong kakayahan? Bakit merong kakayahan ang mga 72 disciples na ito na sila ay gumawa ng milagro? Very simple. Ang mga milagrong gagawin nila ang magpapatunay na totoo ang mensaheng kanilang daladala. Okay? Ang mga milagrong kanilang ginagawa ang magpapatunay na totoo ang mensaheng kanilang daladala. So first of all, brothers and sisters in Christ, napakahalaga ng karakter natin bilang mga alagad ng ating Panginoong Yesu Cristo. At pangalawa, mapapansin po natin, merong kakayahan
yung mga alagad na ibinigay sa kanila ng Panginoon upang patunayan na totoo ang kanilang mensahe. Now, Luke chapter 10 verse 10. Luke chapter 10 verse 10. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Tingnan natin muna sa Luke chapter 9 verse 52. Luke chapter 9 verse 52. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng magtuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias? Ngunit inarap sila niya at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahama kundi iligtas sa mga tao at nagpunta siya sa ibang nayon. So ganoon din yung halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi siya tanggapin sa isang nayon or bayan sa Samaria, siya po ay umalis. Iniwan niya ang lugar na iyon. Isang lugar na hindi siya tinanggap. Okay? So, that's very common. Kaya sinasabi natin sa ating pag-aaral na hindi lahat ng mga tao na ating binabahaginan ng magandang balita ay tatanggap ng mensahe na ating itinuturo. Kaya nga sabi doon sa Luke chapter 10 verse 11 na binasa natin kanina, ang sabi ng Bible sa Luke chapter 10 verse 11, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Napipicture niyo ba yung larawan? Nakatayo sa gitna ng lansangan ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo at ipinapagpag nila yung mga alikabok na dumikit sa kanilang mga paa. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi ng history, in ancient Near East was the most demonstrative expression of disdain. When the Jews went into a Gentile country and came back, they shook the dust of their garments. They washed the dust of their feet so they didn't bring Gentile dust into the Holy Land. It means they are showing their hatred. Okay, ang mga Hudyo daw po, pag galing sila sa mga lupain ng mga Hentil, bago sila pumasok sa Holy Land, ipapagpag nila lahat ng alikabok na dumikit sa kailang damit, maging sa kailang mga paa. At yon ay kailang pagpapakita kung gaano nila kinamumuhian, kung gaano nila inaayawan yung mga Hentil. Yun ang symbol nun ng pagpapagpag ng alikabok, ng paa, tsaka ng damit. At ang sabi ng Panginoon, ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa na nakikita nila sa gitna ng kailang mga lansangan. So narito yung mga lingkod ng hari ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga tao nagdadala ng mensahe ng kapayapaan, mensahe ng kaligtasan, mensahe ng biyaya ng Panginoon. At kung hindi tinanggap ng mga tao ang mensahe ng Panginoon, yung pagpapagpag ng alikabok sa paa ay paalala at babala sa mga taong iyon na kayo ay babagsakan ng hatol ng Diyos. Yun ay isang babala na merong naghihintay na kapahamakan sa kanila. So it means, brothers and sisters in Christ, isang katotohanan ang hindi natin maitatanggi. Ang sinasabi ng Bible na kapag ang isang tao hindi siya tumanggap ng kapayapaan na ating ipinapangaral, mananatili sa kanya ang galit, poot at hatol ng Diyos. Is there anyone happy in regards sa bagay na iyon? Wala. Di tayo masaya. Maging ang Diyos,
Hindi niya ikinatutuwa ang kamatayan at kapahamakan ng mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo. But regardless of the result, ano man ang response, tanggapin man nila o hindi ang ating mensahe, our responsibility as a church is to bring the good news sa mga taong ito. Dalhin natin ang mensahe ng kaligtasan. Now, again, yung pagpapagpag nila ng kailang paa, yung alikabok, that is the last warning sa kanila. Ibig sabihin, binibigyan mo sila ng babala na ang Diyos ay hindi natutuwa doon sa kanilang rejection na ginawa. Brothers and sisters in Christ, ito yung paalala as part of our conclusion. Isa nakakalungkot ang reality na hindi lahat ng tao ay may imbitahan mo sa church upang makarinig ng magandang balita. Tama ba? Hindi lahat. Hindi lahat ng tao may invite mo sa church para makinig ng mensahe ng kaligtasan. Hindi rin lahat mapupuntahan natin para ibahagi sa kanila ang magandang balita. At hindi rin lahat ng napupuntahan natin ay makikinig at tatanggap ng mensahe na ating ipinapangaral. Pero mangyari nawa na anuman ang response ng tao ay hindi magdulot sa atin ng disappointment. Hindi nawa magdulot sa atin ng katamaran para tayo ay tumigil sa paglilingkod at pangaral ng magandang balita. Let us all remember this. Our preaching of the gospel has always the consequences. It is either for the salvation of those who receive or judgment for those who reject it. Yun ang reality. Ulitin ko lang, ang pangaral natin ng magandang balita ay mayroong resulta. Ang resulta niyan, kaligtasan para sa tumatanggap at kahatulan para sa mga taong nagre-reject ng bagay nito. Ibig sabihin po, kapag ang isang tao nireject niya ang ating Panginoon Jesucristo, habang buhay siyang mananatili doon sa impyerno na lugar ng pagdurusa, na ang sabi ng Bible, araw-araw siya ay maghihirap sa lugar na iyon. Hindi ba't mas nakakalungkot mga kapatid na isang tao ay pupunta sa impyerno na hindi man lamang niya narinig ang magandang balita? And let me tell you this. Yun ang dahilan kung bakit ka naligtas. Upang ikaw ay humayo at maging bahagi ng discipleship na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo ito. The question is this. Pinagkakatiwalaan mo ba ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay? Can you prioritize serving God? Kaya mo bang i-prioritize ang paghayo at pagbabahagi ng magandang balita? At ang pangako ng Panginoon, siya ang bahalang magbibigay ng iyong mga pangangailangan. Ang sabi ng Bible, nagkakaroon ng higit na kagalakan ang mga anghel sa langit dahil sa isang taong nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Paano mangyayari yon? Kapag ang church, kapag ang mga Kristiyano, sila ay humahayo upang ipahayag ang mensahe ng kapayapaan, ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao hindi pa nakarinig ng magandang balita. Let us learn to trust God while we are serving Him. Panginoon, salamat po sa paalalang ito na ibinigay sa amin. Salamat po sa kayamanan ng inyong mensahe. Naway patuloy na kami, O Diyos, ay matutong magtiwala sa inyo. Na anuman, O Diyos, yung mga hadlang sa aming paglilingkod, kung bakit hindi kami, Panginoon, makahayo upang ipahayag ang mensahe. Father God, we pray,
Help us to break those things. Magtiwala kami, O Diyos, na kayo ang bahalang magkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. O Diyos, ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.